Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo, bumagal sa 6.4% noong June 2026. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Bahagyang bumagal sa antas ng 6.4% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hunyo 2026, ayon niyan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa ulat ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, sinabi nito na mas mababa ito kumpara noong nakaraang buwan ng Mayo na may 6.8%, ngunit mas mataas naman noong June 2025 na may 1.4%. Dahil dito, naitala ang average inflation rate na 4.8% mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa ahensya, pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang pagbaba ng presyo sa sektor ng transportasyon na may 12.8% ngayong buwan kumpara sa 16.2% noong Mayo. Partikular na dahilan nito ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, bunsod ng paghupa ng tensyon sa Middle East. Dagdag pa ni Mapa, bagamat nakitaan ng pagbagal sa inflation, malaki pa rin ang factor ng Middle East conflict sa mataas pa ring presyo ng ating transport at energy sector. Yung ating transport, no, particularly yung prices ng energy-related items in our CPI basket, while pababa siya but substantial. Like for example, yung ating transport, 12.8% inflation rate pa rin ito. Yung naman sa energy, na related din sa conflict, no, yung electricity natin, sabi ko nga kanina, highest ito in close to 3 years, and LPG. So this external factor, yung Middle East conflict, would still be a major factor to our overall inflation moving forward. The good news is that we are seeing parang pababa na rin. No? Kasabay nito, bumagal din ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa 5.2% mula sa 5.7% nitong Mayo. Partikular na ang karneng baboy at iba pang slaughtered land animals. Cereal and cereal products kabilang bigas at isda o seafoods naman tulad ng bangus. Pasok naman ang naitalang inflation rate noong Hunyo sa target range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa 6 to 7%. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bagong subpoena para sa karagdagang BIR document sa impeachment case versus VP Sara, isinumite na. Nagsumite ng bagong kahilingan para sa subpoena ang prosecution para sa mas pinalawak na listahan ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na mahalaga sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Mans Carpio, ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro. Kinikilala ng prosecution ang posisyon ng impeachment court kaugnay ng BIR box na naglalaman umano ng mga tax records, ngunit iginiit nilang ipagpapatuloy ang mosyon para sa karagdagang dokumento. About the BIR box, we likewise understand the position of the impeachment court. Nevertheless, we filed a new request for issuance of subpoena, and that pertains to an expanded list of documents of the BIR, not only the ITR, which we believe are contained in the documents because that sealed BIR box was submitted to us in the HRIP because of our issuance of subpoena of income tax returns. Mga ka-happy hour, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZRH at MBC TV Network News Update Year 2 para sa isasagawa ng the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special